Eto na mga kainags, ano, mga bulaklak o mga tinitindang mga halaman na rito sa Home Depot, no, yan, no? Ang gaganda na, oh. Umpisa na. Nako, nakakatuwa na. Simula na to ng mga pagandahan ng garden natin, backyard, no. Gaganda, oh, wow. Pasok tayo, nakakatuwa naman. Tuwan-tuwa kami pag kami mga nakikita na kami mga ganito, yung mga tinitindang halaman sa mga ganito, no, sa mga katulad ng Home Depot na to. Oh, kita nyo naman, oh. Nako, may mga bumili na, oh. Yan, may mga bumibili na ng mga bulaklak, ano, kasi umpisa na to na pabonggahan na ng harapan ng bahay tsaka ng backyard, no. Kita nyo, no. Ayan, no, tingnan nyo mga suhi, mga punla. Tatanim mo sa bahay nyo yan, tapos lalago na lang yan. Dami rito yan, no. Tingin muna tayo rito. Sarap tumingin, eh. Nakakalibang. Pati mga gulay. Ito na mga gulay, oh. Mga tinitindang gulay dito, ng mga sili. Ito sitaw. Yan po, kalabasa. Nakakatuwa. Ayan, oh, cauliflower. Ito, mga winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ito na to, cabbage. Dami na, no? Patatas. Dami na. Ayan, no? Kamatis. Ito, ano to? Brussels. Ito lettuce, oh. Lettuce to. Ayan, oh. Dami na, no? Ayan, kamatis. Ang lalaking kamatis, oh. Ayan, ito. Pagka gusto mong may bunga na, mga ilang linggo na lang, malaki na yung mga bunga na yan. Bunga ng kamatis. Ayan. Nakakatuwa lang, ano. Ito mga halaman, no. Ito sili. Ito sili, malalaking sili, no. Ayan, tara, labas na tayo. Diba? Kakatuwa. O, strawberries. Tayo. Ayan, nako. Talagang spring na. Spring, summer. Nako po, Panginoon. Saya na naman natin ito. Masaya na naman tayo. Ma-enjoy na naman natin ang Alberta, Canada. Eto mga kainis, ang ganda ng mga bulaklak dito. Yan, no. Ang ganda ng mga bulaklak, no. Ayan, no. Nako. Ito po, ang ganda rin ng bulaklak nito, oh. Ibang klase mga bulaklak to, ah. Tsaka to, wow. Wala pa masyado rito, hindi pa dumarating yung ibang mga in-order siguro nila, no. Ayan, no, nako, pag bumulaklak to, ang ganda nito. Naghahanap ako rito ng ganito, eh. 40 volts, kasi nasira na yung ganito natin, eh. 7 years na natin ginagamit, eh, no. Ito to, 40 volts. Ay, ito, sakto, tama-tama, nakasil yata. Tama ito ba yung 40 volts streamer to 258, nag-sale siya 198, save ng $60. Kuha na ako ng isa nito. Saktong-sakto. Buti na pupunta tayo dito, naka-sale, bili na natin, ah. Maganda nito, hindi lang siya tools, mga kainags, ano. Meron siyang kasamang battery tsaka charger. Ito importante to. Oh, tapos ano lang, oh, 200 lang, no. Sabihin natin 200. Kuha ko isa nito. Kasi yung battery niya 4AH yan, oh. Tapos kung titingnan nyo to, ito 2AH lang siya, pero pag binili mo siya nasa 188 siya, pero nakasale siya, oh. So 100 pa rin, mahal pa rin isang battery lang na ganito, no. Tapos 2A lang siya, oh. Ito 4A 200, no. May samang trimmer. Ay, meron pala rito sa baba, no. Tools lang, ayan, oh, tool only. Pero 160 lang siya, no. Ay, kukunin ko na to mga kainis, ano, kasi marami naman tayong battery sa bahay natin. Ito na lang kukunin ko para ano lang, 160 lang, oh. Although magkano lang naman ang diferensya, kaya lang marami naman na tayong battery ganito. Ito na kukunin ko, nag-iisa na lang siya, oh. Tingnan nyo, wala na ito, oh. May mga kumuha na rito, kunin ko na to. Mahirap na, baka maunahan pa tayo. Pag kinuha natin to, wala na, oh, wala na. Kunin ko na to. Ayos na ayos. Ito na, meron na tayong gamit. Pan-trimmer ng ating mga damo. Nakachamba tayo dito, ah. Chambang-chamba. Ayos na. Pwedeng kahit si Mahal na rin na mag-trimmer nung ano natin, nung ating mga damo doon, mga lawn grass. Bahala na si Mahal na rin rito. Kasi nung dati, nung wala tayong trimmer, tayo talagang bumibira. Saan ba ako nag-park? Pero ngayon, pag may trimmer na tayo, si Mahal na rin na minsan tumitira niyan. Eto na, simula na tayo ng malilito sa mga dadaanan natin ito, kasi marami na naman mga signages na ilalagay sa kalsada. Kasi mag-aayos ng mga ng mga daanan.
Costco muna tayo. Ano lang, tingin-tingin, pasyal-pasyal. Yung bang hindi naman tayo bibili, malibang lang. Yung heater nga pala natin sa bahay, no, yung furnace heater nga pala natin nakapatay na. Mga 3 linggo lang nakapatay, kaya medyo mababa na yung babayaran natin sa kuryente ngayong buwan na to, no? Tsaka sa mga susunod na buwan habang hindi pa malamig ang panahon. Malaking tulong yun, malaking tulong sa budget natin yun. 500 plus, no? Pag winter yung binabayaran natin sa kuryente. Pero pag summer, mga 100 lang, ganon. 120. Ito parang gusto kong bilhin to, oh. Kailangan ko ng ilaw, tapos sabi dito mayroon daw charging. Dati hindi ako naniniwala, pero ito yung cellphone ko. Subukan natin mga kainags, ano, kung magcha-charge. Oo nga, no, ayan, oh, nagcha-charging, oh. Ba, mukhang okay to, ah. Mukhang gusto kong kunin to, ah. Wait lang. Grabe, nagmahal na yung pagkain ng aso na lagi natin binibili, oh. $25 na, dati $20 lang to. Grabe, tataasan na talaga yung mga presyo ngayon, ano. Sabi ko, hindi na ako kukuha muna nitong ano, no, pagkain ng aso. Pero hindi ko na-tiis yung mga aso natin. Kumuha pa rin ako kahit na tumaas ng $5. Ayan, no. Bumili na rin ako ng medyas. Ayan. Nako po, ganda ng mga ulap natin, no. Wow, traffic. Nakaka-encounter ulit tayo ng traffic, no? Pero bihirang-bihira lang, oh, kasi siguro meron kasing ginagawang ano doon, no, sa dulo. Construction sa mga daan. Tapos rush hour pa. Mag-alas 5 na ng hapon. Bihirang-bihira lang naman tayo nakaka-encounter ng traffic dito, eh. Mga ganito lang, mga ganitong senaryo lang. Basta talaga summer. Wala nang snow. Medyo yung daanan natin, eh, masalimuot, kaya nagkakaroon tayo ng konting traffic. Pero sandali lang to. Hindi naman to yung matagalang traffic talaga. Ayan dyan, no? Yung may ginagawang underground sa kanto, kaya traffic tayo ngayon, eh. Mga kulay orange na barrier. Tsaka maliit yung daan, kaya siksikan, ano. Pero naman, umusod-usod naman tayo. Yun, no, bumibilis na takbo natin, no. Nice. Inabutan lang tayo ng kulay pula na stoplight. Ito yung sinasabi kong hinuhukay, oh. Ayan, no? Kaya nagta-traffic tayo rito. Ayan, hanggang doon yan, no? Kita nyo yun dito. Yung mga black hole, no? Talagang hinuhukay. Grabe yung trabaho ng mga black hole. Ayan, no? Tapos ito po, mga heavy equipment ng truck, no? Lulupit, oh, F-core. Nilalagyan na ng mga tubig, tubo ng tubig, kuryente. Yan, nakalusot na tayo. Liliko na lang tayo dito sa kaliwa. Grabe, bumaba lalo yung palitan ng Canadian dollars ngayon sa Pilipinas, ano? 37 point something ang palitan per dollar, Canadian dollar. Samantalang dati nung huli tayo nagtanong 38, tapos ngayon bumaba pa. Nako, subukan ko na ngayon sa TapTap. Mas mataas yung sa TapTap, eh. TapTap online, ano, mga sinasabi ng mga subscribers natin. Nako po, bira. Talaga naman. Nako, hindi pa ako nakapagpadala sa nanay ko tsaka sa manang ko, tita ko, no, ngayong buwan ng Abril. Kakahintay na tumaas, mukhang hindi natataas yan. I-try na natin yung TapTap. Mamaya tingnan ko sa pag-uwi natin sa bahay. Dito na tayo sa bahay. Ay, nako, ang init. Ayan yung binili natin sa Home Depot. Ayos. Panalo yung natin, mga kainags, yung ating trimmer. Teka muna, meron nagpapa-shoutout, eh. Shoutout kay kay Boyet and Vivian ng Binangonan, Rizal. Yan. Happy birthday, Catherine Valenzuela. Pabati na rin si mister ko na laging nakatutok sa'yo, si Jobs Fabros. More power ka, Inags. Yan. Tsaka
Shoutout na rin daw sa kanyang matabang reyna na si Jeka Fabros. Araw-araw pinapanood ang videos ko. Maraming salamat at maraming salamat. Shoutout din sa inyong lahat. Tumatawag na sa akin yung nanay ko eh. Sabi niya Bot, hindi ka pa magpapapadala? Wala na yung pagkain yung mga aso. So sabi ko, galing ko na sa Western Union yung baba ng palitan ang bihira. Tapos tinanong niya ako, baka may ibang paraan para makapagpadala ka sa iba na medyo mataas nga. So biglang naalala ko yung yung mga subscribers na nag-comment sa atin, mga comment ninyo na pwede ako magpadala sa isang online padala bukod sa Western Union na pinagpapadalahan natin. Try ko muna. Balikan ko kayo. Sandali lang. Let's go Oilers! Yan, panalo sa first round playoff. Pasok sila. So, congratulations Edmonton Oilers, Alberta, Canada. Yan. So by the way, mga kainags, nako may maganda akong balita sa inyo. Maraming salamat nga pala sa mga nag-comment kung saan ako pwedeng magpadala ng pera mula sa Canada papunta sa aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Nako di ba, nagkakaroon nga ako ng problema dahil sa sobrang mababang palitan ng $1 Canadian to Philippine peso. Nako ang baba. 38 dati, naging 37 pesos na ngayon per $1 Canadian. So mabuti na lang maraming mga nag-comment at nagbigay ng kanilang kaalaman kung saan tayo pwedeng magpadala ng pera through our cellphone na walang charge at mas malaki ang palitan. Nako, maraming salamat. Nagpadala kasi ako ng pera sa isang online na transaction. So marami kasi mga nag-comment sa comment section natin kung saan daw ako pwede magpadala kasi nga namumroblema ako sa pagpunta natin sa Western Union kasi bukod sa may charge fee. 'Di ba, pag nagpadala ka, pupunta ka pa doon, syempre yung oras mo sa pagpunta roon, yung gasolina mo, yung maghihintay ka pa pag mahaba ang pila, tapos syempre may charge pa pag nagpadala ka, 'di ba? Tapos isa pa, mababa pa ang Western Union, 'di ba? Pag nagpadala ka ng pera. Nako, mabuti na lang maraming nakapanood at maraming salamat talaga. Alam niyo yung hirap na ginagawa namin, pambihira. So yun, lahat yun mawawala na sa susunod na magpapadala tayo kasi sinubukan ko talaga ngayon. Ako talaga ng sobrang bilis. So maraming salamat talaga ulit sa mga nag-comment. Ako hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo siguro yung nag-comment sa akin na dapat daw ay magpadala na ako online. So meron silang mabinanggit sa akin na kung saan ako pwedeng magpadala, hindi ko na muna babanggitin. 'Di ba? Kasi syempre para hindi natin ma-promote kasi alam niyo naman hindi ako pwedeng basta-basta magbanggit ng kung ano-ano Mahirap na nakapirma tayo sa promotion company. So yun na nga mga kainags. Naku po, kasi nung una hindi ko lang pinapansin yun, yung mga kino-comment nyo na magpadala ako sa ganitong klaseng ganitong online. Kasi nga syempre parang hindi ako sanay sa ganon. Kasi nasanay nga ako sa Western Union which is old school, 'di ba? Old school. Kumbaga parang syempre, di baling pumila ako, di baling ganito kasi sanay na ako diyan, sigurado na ako Pero tama yung sinasabi nila, dapat daw minsan mag-change ka naman. So yun na nga. So kasi syempre nagdadalawang isip din ako na sundin ko yung comment ninyo na magpadala ako sa online. Kasi syempre pera, involve ang pera dyan mga kainis. Kumbaga para syempre parang wala pa akong tiwala di ba? So since na mabuti naman naging blessing in disguise, mababa nga lagi yung palitan sa Western Union. Ang tagal na, mababa. Kaya sabi ko, kailangan talaga makapagpadala na ako ng pera sa nanay ko, sa tita ko, sa kasamanan ko para di ba? Mayo na ngayon, May 2025 na ngayon, dapat yung padala ko last April pa. So dahil nga sa paghihintay ko, inabot na siguro ng 3 linggo hanggang ngayon. So ginawa ko, tinawagan ko yung kapatid ko, si Mr. Accountant, yung pangatlo kong kapatid, sabi ko sa kanya, Tol, saan ko ba pwedeng ipadala to sa GCash mo? Ano bang GCash mo? Sinigurado ko na yung GCash niya. Tama, para kung sakali magpadala ako sigurado. So ang ginawa ko lang muna, ay nagpadala ako ng $100 Canadian kasi ang limit, ang pinakamababang pwede mo ipadala doon sa online na sinabi ko sa inyo ay $100 Canadian. So dapat hindi bababa doon. So yun na nga, na-process. So 1 minute lang, grabe. So siguro mga 2 seconds lang, 3 seconds lang, pag pindot ko ng send, nandun na kaagad sa kapatid ko yung pera. Oh my God. So merong resibong lumabas, meron ding resibong lumabas sa kanya na napunta na sa kanya. So nung nalaman ko na pumasok yung $100 Canadian na binigay natin sa kanya, nagpadala na agad ako ng the rest, kabuuan na pinadala ko sa kanya. Kasi nga pumasok na yung $100 Canadian natin. So yun na, nandun na. So ang maganda nito, zero
walang charge mga kainags, ano. Hindi ko lang alam kung ngayon lang yan or baka magkaroon ng charge sa mga susunod, ano. Pero wag naman sana. Pero wow, good deal, napakagandang good deal. So maraming salamat talaga doon sa mga nag-comment. Ay, so ngayon, syempre ngayon masaya ako kasi pumasok na. Problema pa ako na ngayon nawala na yung problema ko. Ngayon sinabi ko rin kay Mahal na Reyna, sabi ko dito ko na lang magpadala, mas malaki ang palitan, hindi na tayo pupunta sa Western Union, magsasaya ng gasolina, maghihintay ng pilang mahaba, matagal, kasi syempre iba dyan, hindi naman nagpapadala ng pera, naglo-loan. Syempre pag nag-loan ka dyan, pag nangutang ka sa Western Union, maraming pipila pa niya, maraming interview yan, so doon nagtatagal minsan. So yun ang na-encounter natin habang nagpapadala tayo ng pera doon sa Western Union. Kaya napakalaking ginhawa talaga tong sinabi nyo sa amin. Kaya maraming salamat sa comment nyo. Talagang sabi ko sa inyo, please leave your comments. Kaya napakaraming yung natutulungan sa mga comment na sinasabi nyo tungkol sa mga ideas ninyo. Thank you very much talaga. Naka! Kaya si Mahal na Reyna, nako, tuwan-tuwa na rin, ano. Sabi niya, hey, salamat, makakapagpadala na rin ako. Kasi yun sa'yo, successful yung ginawa mo, Mr. Inag, sabi niya sa akin. Ni Mahal na Reyna. Kaya yun na rin ang gagawin niya. Magpapadala na kami doon na sa online na sinabi nyo sa amin. Thank you very much po talaga. Maraming salamat. So hanggang dito lang yung vlog ko mga kinis. Maraming salamat. Matutulog na ako. Hanggang sa muli. Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. Salamat po di. Keep up sa the videos.